Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw is January 27, 2024. Ngayon is ipagpapatuloy lang natin yung nasimula nating series na Seeking God's Guidance and Wisdom. Yung paghingi or paghanap natin dun sa pag-guide niya sa atin at yung wisdom na binibigay niya sa atin. So, para lumawak yung ating talakayan sa ating devotion, dumako tayo ngayon sa Bible verse na ating tatalakayin. Ang Bible verse natin ngayon is Psalm chapter 119 verse 133. Ano nga ba yung sabi dito? Direct my footstep according to your word. Let no sin rule over me. Sa Tagalog, patnubayan niyo ako sa pamagitan ng inyong salita at huwag niyong hayaang pagharian ng kasamaan. So, ayun, yung gusto lang naman ipahiwatig or gustong sabihin nung nagsulat nito is yung gusto niyo lang naman na iligtas or patnubayan siya ni God dahil sa mundong ito talagang hindi mawala yung makasalanan talagang yun yung mga tao, yung mga flesh na talagang nilalayo tayo sa Panginoon. So, ayun, para lumawak yung ating discussion, dumako tayo ngayon sa una nating kaaralan or sa ating teaching. Ang una is, we have two operating system, flesh and spirit. Ayun, meron daw tayong meron pala tayong dalawang operating system na akala natin sa mga computer lang, sa mga ganon. Di ba, sa mga computer, para may operating system. Tayo rin pala is meron din. Yun daw yung flesh and spirit. Yung sa operating naman dyan, di ba, yung sa flesh na unang sinasabi yan ay yung sa laman. Or kunyari, di ba, pag nagutom ka, yun yung parang ino-operate ka ng flesh kasi nagugutom ka, yun yung sa laman. Na yung flesh pala yun yung parang makamundo or yung nilalayo tayo dun sa Diyos or nilalapit tayo sa makasalanan ng mundo. Buti na lang daw is meron daw spirit na salamat kay Lord na binigyan tayo ng mga guide like Bible, yung mga salita niya na kahit na maraming kasalanan sa mundo is nag-guide pa rin tayo. Sa pangalawa, God guidance and wisdom lead us. Yun, kailangan malid tayo ng guidance ni God pati yung wisdom ni God kasi once na hindi tayo malid nito and mawala tayo ng sa guide niya is sino mag-guide sa atin, di ba? Yun yung pwede tayong makuha ng mga demonyo na yan. Yan. Kailangan nakay-God pa rin tayo. Meron pa rin patnubay ni God yan. Tapos pangatlo, the Spirit and the Word secure our sanctification to become like Jesus. So yun, yung Spirit yun, yung mga Espiritu Santo na yan, ano yan, kumikilos yan sa pamamagitan ng mga kasalitaan ng Diyos, parang pinapakalat niya yan. Nagiging sugo sila ni Lord na yung paghikayat or yung pag-guide sa atin sa araw-araw na mapalapit sa Diyos yung pagbabasa ng Bible. Mas nalapit tayo, naging kagaya tayo ni God or yung mga ginagawang mabuti ni God is nagagawa rin natin. So, dumako tayo ngayon sa ating application. Sa application natin, ang una is be conscious of the two operating system at work within us. Ayun, yung sa spirit, yung sa operating system natin na flesh and spirit. Yun, magkaroon tayo ng kamalayan dun sa dalawang operating system na yun. Na kailangan yung operating system na yun is gumagana dun sa loob natin. Pero syempre, kung papiliin tayo, ano ba yung mas gusto natin gumana sa operating system na yan? Iba yung sa spirit kasi kung nabubusog tayo ng sa flesh, sa nabubusog tayong tiyan natin, yung at least nabubusog tayo ng spirit or yung mga word of God sa pananampalataya, yung spirit natin. Sa pangalawa, embrace the process of sanctification or yakapin natin yung proseso ng pagkakabanal, o diba? Yung once na pumasok ka dun sa or nasimulan mo ng maging malapit kay God or matutod sa mga salita niya, ginagawa mo yung mga dapat gawin na tama na nakaayon sa kagustuhan niya, kailangan simulan na natin to. Kailangan yakapin natin yung proseso eh. Huwag tayong umayaw or tumakas dun sa pwedeng maging proseso. Kailangan sunod-sunod yan eh. Kung may level 1, level 2, level 3, hindi naman tayo pwedeng
tumalon agad sa level 1 tapos tatalon agad tayo sa level 5. Hindi pwede yun kasi pag once na ano sabihin or hindi mo daanan yung isang proseso na yun, wala din. Hindi rin magiging ayos yung proseso or yung magiging resulta. And last, submit to the Spirit and His Word. Ayun, magpasakop tayo sa Espiritu sa pati doon sa kanyang salita na kailangan once na maramdaman natin to, yakapin na natin or i-take na natin yung opportunity na yun para mapalapit sa kanya. So, ngayon, dumako tayo sa ating discussion. Why should we be conscious of the work of the Spirit and the process of sanctification? So, ayan, sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para naway makapag-share tayo ng ating mga experience or Word of God para sa ibang makakabasa. Sa ating prayer, Holy God, direct our footstep according to your word. Let no sins rule over us. Sanctify us through your word. Purify our hearts. Change us every day. Conform us into the likeness of your Son, Jesus. Help us think, speak, and like Jesus. This we pray in Jesus' name. Amen. So, ayun, natapos tayo sa ating talakayan ngayong araw, sa ating devotion. Naway may matututunan tayo sa ating panonood, sa ating video. Panalangin ko na mas lumawak or maunawaan natin yung salita niya at yakapin natin yung proseso. So, ayun na po sa ating video ngayon. And maraming salamat sa panonood and God bless to all.